Tinapon niya ang huling barya ko sa putikan habang nakayakap sa kanyang kabit. Habang naghihingalo ang anak ko sa ulan, nagpapakasarap sila sa mainit na kama, tinatawag akong isang pabigat na hampas lupa. Akala nila, mamamatay akong nakaluhod sa kanilang paanan. Ngunit mula sa abo ng aking pagkawasak, babangon ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw nila. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang inang walang tinitira? Wala ka talagang silbi. Kahit paggawa lang ng kakanin, lasang putik pa rin. Mana sa pinanggalingan mong burak. Nabitawan ni Celerina ang hawak niyang syanse. Ang tanging umaling-awngaw sa malawak at malamig na kusina ng mansyon ay ang pagbagsak nito sa makintab na baldosa. Doon, sa harap ng kanyang biyenan na si Doña Viridiana, nakahimlay sa isang malaking bilao ang obra na pinagpuyatan niya buong magdamag. Ang makulay na sapin-sapin, ang malagkit na biko, at ang matamis na kutsinta. Ang mga yun sana ang pag-asa niya, ang pambili ng gamot ng kanyang munting anak na si Amielin. Ngunit ngayon, ang pag-asang iyon ay binuhusan ng isang tabong malamig na tubig, literal na winasak sa kanyang harapan. Ang mga kulay ng sapin-sapin ay naghalo-halo, natunaw, naging isang maruming mantsa sa sahig, isang perpektong larawan ng kanyang durog na puso. Namanhid ang kanyang mga daliri. Hindi niya naramdaman ang pagkirot ng mga paltos sa kanyang palad na dulot ng walang tigil na paghalo at pagmasa. Tumingin lamang siya sa basang sahig, sa nasirang pagkain, sa nawalang pera. Isang pamilyar na kirot ang kumirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na matagal na niyang sinanay na baliwalain. "Linisin mo yan," utos ni Doña Viridiana. Ang boses ay kasing tulis ng bubog. Bago tumalikod at iwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. "Siguraduhin mong walang bakas ng basura bago umuwi si Edrion. Ayokong makita niya ang kadugyutan mo." Yumuko si Selly, walang luhang pumatak. Sa loob ng 5 taon, natutunan na niyang lunukin ang sarili niyang mga luha. Dahan-dahan niyang pinulot ang bawat piraso ng nasirang kakanin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa galit, kundi sa pagtitimpi. Ang bawat dampot ay isang dasal na pabulong sa kanyang isip. "Para sa'yo ito, anak. Para sa gamot mo. Titiisin ko lahat para sa'yo." Nang matapos siyang maglinis, sakto namang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Edrion, ang kanyang asawa. Dala ang lamig ng gabi at ang isang halimuyak na hindi kanya. Isang matamis, mamahaling pabango na tila dumikit sa suot nitong polo. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Dumiretso ito sa ref at uminom ng malamig na tubig. "Kumusta ang araw mo?" Mahinang tanong ni Selly. Sinusubukang abutin ang isang piraso ng normalidad sa kanilang buhay. Humarap si Edrion at sa ilaw ng kusina, nakita ni Selly ang pagkainip sa mga mata nito. "Selly, pagod na ako. Pagod na ako sa amoy kusina mo, sa itsura mong laging pagod. Nakakasakal. Can you just give me some space?" Isang sampal na walang kamay. Mas masakit pa sa sinabi ng kanyang biyenan. Tumango na lamang siya, umurong, at pinanood ang likod ng kanyang asawa habang paakyat ito ng hagdan, papalayo sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging narinig niya ay ang mabilis na pintig ng sarili niyang puso, isang ritmong puno ng pagkabigo. Nang biglang isang mahinang ubo ang pumunit sa katahimikan mula sa kwarto sa ibaba. Ang kwarto ni Amielin. Napatalo ng puso ni Selly. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sikmura. Mabilis niyang tinungo ang silid at nadatna ng anak na pinagpapawisan ng malapot. Ang mga labi ay nangingitim at ang paghinga ay mababaw. Nilalagnat ito ng sobrang taas. "Amielin, anak." Nanginginig niyang hinaplos ang noo nitong nag-aapoy. Kailangan na nila ng gamot. Kailangan na nilang pumunta sa ospital. Sa gitna ng pagpapanik, naalala niya ang kahon ng biskwit sa ilalim ng kanilang kama. Ang ipon niya. Ang lahat ng perang naitabi niya mula sa pagtitinda sa kalsada
bago pa man siya ikasal. Dali-dali siyang lumuhod, kinapa ang ilalim ng kama at hinugot ang lata. Ngunit sa pag-angat niya nito, gumaan ito ng hindi pangkaraniwan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang takip. Walang laman. Ang mga sobrang pinaglagyan niya ng pera ay nandoon pa, ngunit wala na ang mga perang papel sa loob. Tanging bakas ng tupi ang naiwan. Isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang batok. Hinahanap mo ba yung konting barya mo? Napalingon si Sally. Nakatayo sa pintuan si Doña Viridiana. Nakapamewang, may ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi. Kinuha ko. Walang pakundangang pag-amin nito. Pambili ko ng bagong bag para sa party sa Sabado. Isipin mo na lang, bayad mo yan sa tirahan at pagkaing nilalamon ninyo ng anak mong sakitin araw-araw. Pero, para po yun sa gamot ni Amielin, halos pabulong na sabi ni Sally. Ang boses ay basag. Naghihingalo po siya. Huwag kang umarte na parang katapusan na ng mundo. Lagnat lang yan. At kasalanan mo kung bakit siya sakitin. Baka may lahi kayong mahihina, sabi ng matanda bago siya tinalikuran. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Sally. Hindi na siya makahinga. Ang huling pag-asa niya ay si Adrian. Mabilis siyang tumakbo paakyat ng hagdan. Hindi na ininda ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Naabutan niya itong nagbibihis, inaayos ang kwelyo ng isang bagong polo. Adrian, tulungan mo ako. Humahagulgol niyang sabi. Niyakap ang mga binti nito. Si Amielin, kailangan nating dalhin sa ospital. Wala na yung pera ko, kinuha ng mami mo. Tinabig siya ni Adrian. Isang malakas na tulak na nagpatumba sa kanya sa sahig. Ano ba, Sally? May importante akong meeting. Para sa kumpanya to. Huwag mo akong dalhan ng drama mo. Lagnat lang yan. Painumin mo ng paracetamol. At sa mga salitang iyon, kinuha nito ang kanyang attach case. Nilagpasan siya na parang isang basahan sa sahig. At mabilis na bumaba ng hagdan. Ang pagsara ng pinto sa ibaba ang hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Ngunit nang marinig niya ang isa na namang mahinang ubo mula sa kwarto ni Amielin, isang kakaibang lakas ang bumuhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Ang lakas ng isang ina. Bumangon siya, binalot ng kumot ang anak at binuhat ito. Walang pera, walang sasakyan, walang sinuman. Tanging ang determinasyon na isalba ang kanyang anak. Tumakbo siya palabas ng mansyon sa gitna ng madilim na gabi. Sa di kalayuan, nakita niya ang papalayong sasakyan ni Adrian. Isang desperadong ideya ang pumasok sa isip niya. Hahabulin niya ito. Magmamakaawa siya. Luluhod siya sa kalsada kung kinakailangan. Nagpara siya ng tricycle at halos isigaw ang direksyon. Sinundan nila ang mamahaling sasakyan ni Adrian sa mga pamilyar na kalsada ng syudad hanggang sa lumiko ito sa isang lugar na hindi niya inaasahan, ang parking lot ng pinakamagarbong hotel sa Maynila. Bumaba si Sally, pasan-pasan ang kanyang anak na nahihirapang huminga. Nakita niya ang sasakyan ni Adrian na nakaparada malapit sa entrance. Isang maliit na pag-asa ang pumitik sa kanyang puso. Baka nga totoong business meeting lang, ngunit sa paghakbang niya palapit, sa ilalim ng maningning na ilaw ng hotel, natanaw niya si Adrian na bumaba ng kotse. At kasunod nito, isang babae. Isang magandang babae na nakasuot ng isang pulang bestida na tila mas mahal pa sa lahat ng naipon niya sa buong buhay niya. Huminto ang mundo ni Sally. Nakita niya kung paano inalalaya ni Adrian ang babae sa baywang. Nakita niya kung paano ito ngumiti sa kanya. At sa harap ng lobby, sa paningin ng lahat, ipinulupot ng babae ang mga braso nito sa leeg ni Adrian at hinalikan siya nito. Isang halik na puno ng pag-angkin, isang halik na sinuklian ni Adrian ng buong pananabik. Nabitawan ni Sally ang laylayan ng kumot na bumabalot kay Amielin. Nagsimulang pumatak ang ambon, malamig at maliliit na karayom sa kanyang balat. Doon, sa harap ng hotel, habang nag-aapoy sa lagnat ang kanyang anak, sa kanyang mga bisig, gumuho ang buong mundo ni Celerina Valmores.
Paano niya ipaglalaban ang anak kung ang mismong ama nito ang unang pumatay sa kanyang puso? Ang mga paa ni Sally ay tila napako sa basang semento. Hindi niya malaman kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Yakap ang naghihingalong anak habang pinapanood ang anino ng kanyang asawa at ng babae nito na magkayakap na pumasok sa loob ng hotel. Bawat segundong lumipas ay isang matalim na punyal na lalong bumabaon sa kanyang dibdib. Ang ambon ay unti-unting lumakas. Naging isang malamig na buhos ng ulan, ngunit hindi niya ito ininda. Mas malamig ang yelo na bumabalot ngayon sa kanyang puso. Isang puwersa na hindi niya maintindihan ang nagtulak sa kanya na humakbang. Humakbang papasok sa maningning na lobby, bitbit ang kanyang anak, nabasa na rin ng ulan. Ang mga tingin ng mga eleganteng bisita at ng mga nakaunipormeng staff ay dumapos sa kanya. Isang tinging puno ng pagtataka at pandidiri. Isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Natagpuan niya sila sa may lounge, tumatawa, nag-iinuman ng alak. Napahinto si Adrian sa pagtawa nang makita siya. Ang gulat sa kanyang mukha ay agad na palitan ng galit. "Anong ginagawa mo dito, Sally?" Sigaw nito, sapat na para marinig ng mga tao sa paligid. Hindi sumagot si Sally. Ibinaling niya ang tingin sa babaeng katabi nito, si Isabela. Ngumisi ito, isang ngisi na puno ng pang-aalipusta. Itinaas nito ang kanyang kupita ng alak na tila isang tropeyo. "Oh, look who's here! Ang kawawang asawa. You should have seen yourself, para kang pulubi sa labas." Bumalik ang tingin ni Sally kay Adrian, isang tingin na nagmamakaawa. "Adrian, ang anak natin." "Kasalanan mo yan!" Putol ni Adrian sa kanyang sasabihin. "Tingnan mo ang sarili mo. Laging malungkot. Laging mukhang problema. You drain me, Sally. You drain the life out of me. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ako naghanap ng iba. Si Isabela, she makes me feel alive." Ang bawat salita ay isang hagupit. Gusto niyang isigaw na ginawa niya ang lahat, na ang pagod sa kanyang mukha ay resulta ng walang tulog na pag-aalaga sa anak nila, na ang lungkot sa kanyang mga mata ay dahil sa panlalamig nito, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Tumayo si Isabela at lumapit sa kanya. "You know what? I pity you. Kaya sige, aalis na ako para makapag-usap kayo ng asawa mo." Ibinigay nito ang susi ng kotse kay Adrian. "I'll just wait for you sa condo. Don't take too long, honey." At hinalikan nito si Adrian sa labi, sa mismong harapan ni Sally, bago naglakad papalayo na parang isang reyna. Naiwan silang dalawa ni Adrian sa gitna ng atensyon. Hinila siya nito palabas ng hotel, pabalik sa rumaragasang ulan. "Umuwi ka na, Sally. Itigil mo na tong iskandalong to." Pera lang, Adrian. Pagmamakaawa niya. Kahit konti lang, para sa ospital, para kay Ameline. Dumukot si Adrian sa kanyang wallet, kumuha ng ilang lukot na ₱100 at inihagis ito sa sahig na basa ng ulan. "Ayan, sapat na ba yan? Ngayon, umalis ka na sa harapan ko." Tumalikod ito at iniwan siyang nakaluhod sa gitna ng ulan. Pinupulot ang perang tila limos na ibinato sa kanya. Doon sa harap ng hotel namatay ang huling piraso ng pagmamahal niya para kay Adrian. Sa gitna ng paghihinagpis, isang tricycle ang huminto sa kanyang tabi. Ang driver, isang matandang lalaki na may mabait na mukha, ay tinulungan siyang sumakay. Nagpahatid siya pabalik sa mansyon. Umaasa pa rin, sa kabila ng lahat, na may matitira pa siyang gamit, na may masisilungan pa sila ni Ameline. Ngunit sa pagdating nila sa gate ng mansyon, isang tanawin ang sumalubong sa kanya na mas masahol pa sa isang bangungot. Ang kanyang mga damit, ang mga laruan ni Ameline, ang nag-iisang larawan ng kanyang yumaong ina. Lahat ay nakakalat sa labas, basang-basa, nababalot sa putik. Sa may balkonahe ng ikalawang palapag, sa ilalim ng isang payong, nakatayo si Doña Veridiana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon.
Wala ka nang babalikan dito, Celerina. Mula ngayon, ang bahay na ito ay para na lamang sa pamilya Balmores at sa lalong madaling panahon para na rin kay Isabela. Ang mga kapitbahay ay sumilip sa kanilang mga bintana, ngunit walang sino mang lumabas, walang gustong tumulong. Ang takot sa kapangyarihan ng mga Balmores ay mas malakas kaysa sa anumang awa. Biglang bumukas ang isang pinto mula sa isang maliit na bahay sa kabilang kalsada. Lumabas ang isang matandang babae, sinang Rosa, isang kapwa tindera na nakasabayan niya noon sa palengke. May dala itong payong at isang maliit na tuwalya. Walang salitang lumapit ito sa kanya. Ipinayong siya at pinunasan ang mukha ni Amielin. Dumukot sinang Rosa sa kanyang bulsa at inilabas ang ilang pirasong pera, mas malinis at mas buo kaysa sa inihagis ni Adrian. "Ito, Sally," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Pasensya na. Ito lang ang kaya kong ibigay. Dalhin mo na ang anak mo sa pampublikong ospital." Tiningnan ni Sally ang pera sa kanyang palad. Mas maliit ang halaga, ngunit mas mabigat ang bigat dahil ito ay galing sa kabutihan, hindi sa pag-aalipusta. Nagpasalamat siya kay Nang Rosa. Bago siya umalis, muli niyang sinulyapan ang mansyon. Ang mga gamit niyang nakakalat sa putikan. Hindi niya pinulot ang mga damit. Hindi niya pinulot ang mga laruan. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya. Ang basang litrato ng kanyang ina na nakalubog sa putik. Pinunasan niya ito ng laylayan ng kanyang damit at isinilid sa kanyang dibdib. Sumakay siyang muli sa tricycle. Sa pag-andar nito papalayo, ang mga mata niya ay nagbago. Ang dating maamo at mapagkumbabang mga mata ay napuno ng isang bagong liwanag. Isang malamig, matigas, at hindi matinag na determinasyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Sa gitna ng malakas na ulan at kulog, sa loob ng umuugang tricycle, isang pangako ang binitiwan niya sa kanyang sarili. Isang araw, babalik siya. At sa kanyang pagbabalik, luluhod sa putikan ang lahat ng yumurak sa kanya at sa kanyang anak. Ang biyahe papuntang ospital ay tila walang katapusan. Bawat pag-ubo ni Amielin ay isang kirot sa kanyang puso. Bawat saglit ay mahalaga. Pagdating nila sa harapan ng emergency room ng Philippine General Hospital, mabilis siyang bumaba. Ngunit sa paghakbang niya, biglang nanlambot ang mga tuhod niya. Naramdaman niya ang pagtigil ng paggalaw sa kanyang mga bisig. Ang mahinang paghinga ni Amielin, nawala. "Anak, anak, gumising ka." Niyugyug niya ito ng marahan. Walang tugon. Sinubukan niya ulit. Mas malakas, wala pa rin. Isang nakabibinging takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Napasigaw siya, ngunit walang tunog na lumabas. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagbagsak niya sa basang semento, ang bigat ng kanyang anak na walang buhay sa kanyang mga bisig, at ang walang katapusang dilim na unti-unting lumalamon sa kanya. Sa ilalim ng mapuputing ilaw ng pasilyo yun ng ospital, tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Celerina. Ang ingay ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak ng mga nurse ay tila isang malabong ugong lamang sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga bisig na kani-kanina lang ay pasan ang mabigat na katawan ng anak ay nangangatal at wala nang maramdaman. Pinanood niya kung paano lamunin ng malalaking pinto ng emergency room ang kanyang munting si Amielin. Ang huling nakita niya ay ang maputlang mukha ng bata at ang mga kamay ng mga eksperto na pilit itong ibinabalik mula sa bingit ng kamatayan. Napaupo si Sally sa sahig ng ospital. Wala siyang pakialam kung marumi ang semento. Wala siyang pakialam kung ang kanyang suot ay punit-punit at basa pa rin ng ulan at putik mula sa kalsada. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw. Nais niyang magmakaawa sa langit. Ngunit tanging ang kanyang mga balikat,
na nanginginig sa tahimik na paghikbi ang nagsilbing saksi sa kanyang pait. Doktor, wala po siyang pambayad. Hindi natin siya pwedeng unahin. Narinig ni Sally ang tinig ng isang admitting clerk mula sa malayo. Sinubukan niyang tumayo. Hahanapin ang mga lukot na perang ibinigay ni Nang Rosa. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malalim at matatag na tinig ang namayani sa kaguluhan. Iligtas ninyo ang bata. Ako ang mananagot sa lahat ng gastusin. Ngayon na. Mula sa gitna ng mga nagmamadaling staff, lumitaw ang isang lalaki. Nakasuot siya ng puting gown na selyado, ang pangalang Dr. Isandro Pineda. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata, nang sandaling tumama sa mga mata ni Sally, ay hindi nagpapakita ng panghuhusga. Sa halip, mayroon itong kakaibang lalim, isang timpla ng habag at determinasyon. Hindi na hinintay ni Isandro ang sagot ng clerk. Mabilis siyang pumasok sa loob ng emergency room upang pamunuan ang operasyon ng pagsagip sa bata. Lumipas ang mga oras na tila mga taon para kay Sally. Nakasandal siya sa malamig na pader, nakatingin sa kawalan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang mainit na bagay na dumampi sa kanyang kamay. Inangat niya ang kanyang paningin at nakita si Isandro na nakatayo sa kanyang harapan. Wala na ang kanyang surgical mask at bakas sa kanyang mukha ang pagod, ngunit may kasama itong banayad ng ngiti. Inabot ni Isandro sa kanya ang isang paper cup na may mainit na kape. Uminom ka muna, Celerina. Kailangan mo ng lakas para sa anak mo. Nagulat si Sally na alam nito ang kanyang pangalan. Sa pagtanggap niya ng baso, hindi niya sinasadyang nadampi ang kanyang mga daliri sa mainit at magaspang na palad ng doktor. Isang kuryente ng kakaibang ginhawa ang gumapang sa kanyang buong katawan, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may isang taong tumingin sa kanya hindi bilang isang katulong o isang pabigat, kundi bilang isang tao na nangangailangan ng pagkalinga. Hindi pa natatapos ang kanyang pagkagulat nang hubarin ni Isandro ang kanyang sariling puting jacket at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Sally. Basang-basa ka pa. Baka magkasakit ka rin, hindi ka maalagaan ni Amilin kapag ganyan. Salamat po, Doc. Pero bakit niyo po ginagawa ito? Tanong ni Sally. Ang boses ay halos pabulong. Dahil kailangan mo ng kakampi. Simpleng sagot ni Isandro. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang lalaking naka-Amerikana ang dumaan sa pasilyo. Sandali itong huminto at tumingin kay Sally mula sa malayo. Ang lalaking ito na si Attorney Lucero Bain ay hindi lumapit, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagdala ng isang mabigat na sikreto. Tumango lamang siya kay Isandro bago mabilis na naglakad papalayo. Tila isang aninong nagmamasid. Ilang sandali pa, inanyayahan ni Isandro si Sally sa loob ng kanyang maliit na opisina. Pinaupo niya ito at inilabas ang isang makapal na folder. Nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Naging seryoso ito at tila may halong galit na pilit nitong ikinukubli. Ligtas na si Amilin Celerina. Nagawa naming ibalik ang kanyang malay, panimulang pahayag ni Isandro. Isang malaking tinik ang tila na bunot sa lalamunan ni Sally at napahagulgol siya sa tuwa. Ngunit hindi pa tapos ang doktor. Pero may kailangan kang malaman. Pagpapatuloy nito, inilabas ni Isandro ang mga lumang record ng gamot na nakuha nila mula sa dating ospital ni Amilin, ang ospital na pag-aari ng mga Balmores. Sinuri ko ang mga blood sample ng bata. Ang sakit niya ay hindi lang basta sakit na nakuha sa hangin o dahil sa mahinang resistensya. Tumingin si Isandro ng diretso sa mga mata ni Sally. Ang kanyang boses ay naging matalim. May nagbibigay kay Amieli ng mga gamot na hindi para sa kanya. Ang mga gamot na nakasulat sa lumang record na ito ay hindi magpapagaling sa kanya. Sa halip, unti-unti nitong pinahihina ang kanyang katawan upang magmukhang malubha ang kanyang kalagayan. Nabitawan ni Sally ang baso ng kape. Ang mainit na likido ay kumalat sa sahig
Ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang isipan ay bumalik sa bawat gabi na si Doña Veridiana o ang yaya na kinuha ni Isabela ang nagpapainom ng gamot sa kanyang anak. Ang bawat sandali na pinagkatiwalaan niya ang pamilyang yon ay tila naging isang lason na pumatay sa sigla ng kanyang munting anghel. Ang ibig na niyong sabihin, Dok, sinasadya nilang saktan ng anak ko? Nanginginig na tanong ni Sally. Tumingin si Isandro sa mga dokumento at muling ibinaling ang tingin sa kanya, punong-puno ng pagpapasya. Hindi lang ito pagkakamali, Celerina. Ito ay isang planadong pagtatangka sa buhay ng bata. At gusto kong malaman mo na hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Sally ang maririnig. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang apoy na matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng isang katotohanang mas tuso pa kaysa sa inaakala niya. At sa likod ng pintuan, ang misteryosong lalaking si Lucero ay muling sumilip. Hawak ang isang telepono, handang gisingin ang isang nakaraan na magpapabago sa lahat. Sino ang may kayang pumatay sa isang inosenteng bata para sa pera? At paano haharapin ni Sally ang katotohanang ang mga taong tinawag niyang pamilya ang siyang tunay na mga halimaw sa kanyang buhay? Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, kung saan tanging ang mahinang tunog ng oxygen monitor ang nagsisilbing musika sa katahimikan, nakaupo si Celerina sa tabi ng kanyang anak. Pinagmamasdan niya ang bawat dahan-dahang pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Amielin. Sa kabila ng putla ng bata, tila may isang milagrong nagaganap, ang unti-unting pagbalik ng kulay sa mga labi nito. Ngunit sa likod ng pasasalamat, may isang bagong unos na namumuo sa isipan ni Sally. Ang mga salita ni Dr. Isandro tungkol sa lason ay tila mga anay na kumakain sa kanyang katinuan. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi ito si Isandro. Ang pumasok ay ang lalaking kanina pa niya napapansing nagmamasid sa kanya, si Attorney Lucero Baines. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may dalang balitang magpapabago sa takbo ng tadhana. Lumapit siya kay Sally at iniabot ang isang itim na tablet. Ma'am Celerina, humihingi po ako ng paumanhin sa pag-abala sa inyong pagbabantay. Ngunit may isang mahalagang mensahe na matagal nang naghihintay na makarating sa inyo, panimula ni Lucero. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang, isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Sally mula sa mga Valmores. Pinindot ni Lucero ang play button sa screen. Lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki na kahit bakas, ang karamdaman ay hindi maikakaila ang kapangyarihan sa kanyang mga mata. Ito si Don Catalino Dacuycuy, ang hari ng real estate sa Cebu. Sa video, nanginginig ang boses ng matanda habang nagsasalita. Celerina, aking anak, patawarin mo ako kung huli na ang lahat. Sa loob ng maraming taon, hinanap ko kayo ng iyong ina. Alam ko ang hirap na pinagdaanan ninyo nang lisanin niya ang ating pamilya upang ilayo ka sa kaguluhan ng aming yaman. Ngunit ngayon, sa aking huling sandali, nais kong itama ang lahat. Ikaw ang nag-iisa kong tagapagmana. Ang lahat ng dugo, pawis, at bilyon-bilyong halaga ng aking pinaghirapan ay sayo, Celerina. Huwag kang matakot dahil ang dugo ng mga Dacuycuy ay hindi sumusuko. Nabitawan ni Sally ang tablet sa kanyang kandungan. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay muling pumatak, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng pagkagulat at pagkilala sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na kailanman ay hindi niya alam. Siya, na tinawag na hampas lupa, ay anak pala ng isang hari. Bakit ngayon lang? Tanong ni Sally. Ang boses ay puno ng pait. Bakit kung kailan durog na ako?
Dahil ito ang tamang panahon, ma'am. Sagot ni Lucero. Handa na ang lahat ng papeles. Ang bilyon-bilyong ari-arian ng mga dakwikwi ay maaari ninyong makuha sa isang lagda lamang. Maaari kayong lumipat sa pinakamagarbong mansyon, kumuha ng pinakamahuhusay na doktor para kay Amielin, at talikuran ang lahat ng pait sa Maynila. Tumingin si Selly sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa sarili niyang mga palad, na puno pa rin ng bakas ng pagod at hirap. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi, Atty. Lucero. Hindi ako tatakbo. Kung kukunin ko ang yamang ito, hindi ko ito gagamitin para lang mamuhay sa luho. Gagamitin ko ito para sa katarungan. Gusto kong makita kung paano babagsak ang mga taong nagnakaw ng dangal ko at pumatay sa sigla ng anak ko. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang suite sa isang hotel, ang baso ng mamahaling champagne ay nag-umpugan, lumilikha ng isang tunog na puno ng tagumpay. Nagtatawanan sina Edrion at Isabela habang nakahiga sa malambot na kama. Sa wakas, Edrion, wala na ang pabigat sa buhay mo. Mialit na sabi ni Isabela habang hinahaplos ang pisngi ng lalaki. Imagine, wala nang umiiyak na asawa, wala nang amoy kakanin sa bahay niyo. We can finally be together without any drama. Tumawa si Edrion. Tila nakalimutan na ang kanyang anak na naghihingalo. You're right, honey. Masyado akong naging mabait sa kanya. Ngayong wala na sila, mas mapagtutuunan natin ng pansin ang pagpapalaki ng kumpanya. At kapag nakuha na natin ang lahat ng insurance, we can live like royalty sa ibang bansa. Hindi nila alam. Sa bawat tawa nila, may isang aninong unti-unti silang nilalamon. Bumalik ang eksena sa ospital. Inilabas ni Lucero ang isa pang folder mula sa kanyang bag. Ang mukha niya ay naging kasing dilim ng gabi. Ma'am Celerina, may isa pa kaming natuklasan sa aming investigasyon tungkol sa pamilya Valmores. Bago kayo palayasin, may isang dokumentong lihim na pinapirmahan sa inyo ni Doña Viridiana na akala ninyo ay papeles para sa donasyon sa simbahan. Inilatag ni Lucero ang dokumento sa harap ni Selly. Ito ay isang insurance policy, isang napakalaking halaga ang nakataya sa buhay ni Amielin, 50 milyong piso. At ang benepisyaryo? Hindi si Selly, kundi si Edrion at Isabela. Ibig sabihin, nanginginig ang boses ni Selly, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malaking kamay. Kaya nila nilalaso ng anak ko dahil hinihintay nilang mamatay siya para makuha ang pera? Opo, ma'am, sagot ni Lucero. Ginamit nila ang sakit ng bata upang pagkakitaan ito. At ang insurance policy na ito ay pirmado rin ni Edrion bilang saksi. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hangin ay tila naging yelo. Tumingin si Selly sa kanyang anak at sa kanyang mga mata ay naglaho ang huling bakas ng pagiging maamo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay napuno ng isang matigas at madilim na determinasyon. Ang dugo ng mga dakwikoy sa kanyang mga ugat ay nagsimulang mag-alab. Attorney Lucero, sabi ni Selly, ang boses ay kasing talim ng isang bagong hasang itak. Ihanda mo ang lahat. Tanggap ko na ang pamana ng aking ama. Ngunit huwag mo munang ipapaalam sa kahit kanino. Gusto kong manatiling si Celerina na tindera ng kakanin sa kanilang paningin. Gusto kong panoorin sila habang iniisip nilang nanalo na sila. Bago ko sila isa-isang hatakin pababa sa impyerno. Isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Selly. Habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, isang bagong reyna ang isinisilang sa gitna ng pait at hapis. Ngunit sapat ba ang yaman at kapangyarihan upang burahin ang sugat sa puso ng isang ina na trinaydor ng kanyang sariling asawa? O baka sa dulo ng lahat, ang katarungan ay may mas mataas na presyong kailangang bayaran? Sa loob ng tahimik na opisina ni Dr. Isandro, ang hangin ay tila naging mabigat sa bawat hiningang pinakakawalan ni Celerina. Ang revelasyon tungkol sa kanyang tunay na ama
At ang tuso at masamang plano ng mga Valmores ay tila mga alon na humahampas sa pampang ng kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Isandro. Ang mga mata nito ay puno ng malasakit na hindi niya kailanman naramdaman mula sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Dr. Isandro, alam ko na ang totoo. Hindi lang ako basta tindera ng kakanin. Anak ako ni Don Catalino da Cuycuy. Panimulang pahayag ni Sally. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng bagong lakas. At ang pamilya Valmores, binalak nilang patayin ang anak ko para sa pera ng insurance. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Isandro. Sa halip, lumapit siya ng kaunti at tinitigan siya ng may malalim na pag-unawa. Alam ko na may kakaiba sa katatagan mo, Celerina. At tungkol sa ginagawa nila kay Ameline, hindi ako papayag na magpatuloy ang kalapastanganang ito. Tutulungan kita. Bilang doktor ni Ameline at bilang isang tao na naniniwalang hindi dapat hinahayaang manalo ang kasamaan. Isang marahang pagtango ang isinagot ni Sally. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na baluti na unti-unting ibinibihis sa kanyang marupok na dibdib. Pagkalabas nila ng ospital, dinala siya ni Isandro sa isang malinis at modernong condominium unit sa gitna ng lungsod, isang ligtas na lugar na inihanda ni Attorney Lucero. Dito muna kayo ni Ameline. Walang sino man mula sa mga Valmores ang makakahanap sa inyo rito, sabi ni Isandro habang inilalapag ang kanyang mga gamit. Pinanood ni Sally kung paano maingat na sinuri ng doktor ang bawat sulok ng silid, ang bawat kandado ng pinto, tila isang bantay na handang itaya ang buhay para sa kanyang kaligtasan. Thank you, Doc. I don't know why you're doing all this for me. Wala naman akong maibabalik sa inyo ngayon. Mahinang sabi ni Sally habang nakatitig sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Humarap si Isandro sa kanya. Ang agwat sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman ni Sally ang init ng hininga nito. Hindi mo kailangang magbayad, Celerina. Ang makita kang nakatayo muli at ang makitang gumagaling si Ameline. Sapat na yun sa akin. Inabot nito ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang kanyang mga daliri na puno pa rin ng bakas ng pagod. Isang kuryente ng kaba at ligaya ang gumapang sa puso ni Sally, ang tinatawag nilang kilig na akala niya ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Nang sumapit ang hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Ameline sa kabilang kwarto, naupo si Sally sa harap ng isang laptop. Sa tulong ng mga dokumentong ibinigay ni Lucero, sinimulan niyang pag-aralan ang daloy ng pera ng Valmores Transport Services. Ang bawat numero, ang bawat transaksyon ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unti niyang binubuo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Valmores, ang halakhak ni Doña Veridiana ay umalingaw-ngaw sa malawak na dining hall. Finally, Adrian, ang sarap ng hangin dito sa bahay simula nang mawala ang pabigat na yun. Imagine, hindi na tayo magtitiyaga sa amoy kakanin sa bawat sulok. Tumawa rin si Isabella habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. True, tita. And soon, when we get the claims, we can travel the world. Hayaan na natin si Sally na mabulok sa kung saang eskinita kasama ang anak niyang malas. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, hindi nila alam na ang pundasyon ng kanilang kumpanya ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Nadiskubre ni Sally sa kanyang pagsasaliksik na ang Valmores Transport ay baon na sa utang dahil sa marangyang pamumuhay ni Isabella at sa mga maling desisyon ni Adrian. Ang tanging nagpapanatili sa kanila ay ang mga pekeng dokumento at ang pangarap na makuha ang pera mula sa insurance ni Ameline. Sa loob ng kondominium, nakatulog si Sally sa ibabaw ng mesa sa gitna ng kanyang pagbabasa. Pumasok si Isandro upang tignan siya at nakita ang kanyang payapang mukha sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lamp. Dahan-dahan, kinuha ni Isandro ang isang malambot na kumot at maingat na ibinalot ito
sa mga balikat ni Sally. Inayos din niya ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ni Sally na tila isang bulong ng pangako. Nagising ang diwa ni Sally nang maramdaman ang paggalaw sa kanyang paligid. Nakita niya ang likod ni Isandro na papalabas ng pinto. Ngunit ang atensyon niya ay agad na agaw ng isang dokumentong kanina pa niya tinitingnan. Isang insurance application form. Tinitigan niyang mabuti ang bahagi kung saan dapat nakalagay ang lagda ng magulang. Ang kanyang pangalan ay nandoon, ngunit alam niyang hindi siya ang pumirma niyon. Inakala niya noong una na si Isabela o si Doña Veridiana ang gumawa nito. Ngunit sa ilalim ng maliwanag na ilaw, nakilala niya ang bawat kurba at bawat tuldok ng panulat. Ang panulat na iyon ay hindi kay Isabela, hindi rin sa kanyang biyenan. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang binabasa ang pangalan ng saksi sa ibaba. Ang bawat letra ay tila isang mitya na sumabog sa kanyang harap. Ang lagda ay pag-aari ng taong pinakapinagkatiwalaan niya sa buong mundo. Ang taong nangakong proprotektahan sila ni Ameline hanggang sa huling hininga. Ang pirma sa dokumento ay kay Edrion. Ang mismong asawa niya at ama ni Ameline ang nag-alok sa buhay ng sarili nilang anak kapalit ng barya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Celerina. Mas masakit pa sa anumang sampal o panlalait na natanggap niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang kumuha ng hangin, habang ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang ibabaw. Paano nagawang pirmahan ng isang ama ang kamatayan ng kanyang sariling dugo at laman? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang natuklasan na ang tunay na halimaw ay ang lalaking dati niyang minahal? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kondominium ay hindi sapat upang painitin ang nanlalamig na puso ni Celerina. Sa kanyang harapan, nakaupo si Attorney Lucero, seryoso ang muka habang tinitingnan ang mga dokumentong nakalapag sa mesa. Ang bawat piraso ng papel ay tila mga bala na handang iputok sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Attorney Lucero, simulan na natin. Ang boses ni Sally ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Bilin mo ang lahat ng utang ng Valmore's Transport Services mula sa mga bangko. Gusto ko, sa oras na magising sila bukas, ang pangalan ng The Quequeg Group na ang may-ari ng kanilang bawat paghinga. Isang matipid na tumango ang isinagot ni Lucero. Masusunod, Ma'am Celerina. Sa ngayon, unti-unti nang bumabagsak ang halaga ng kanilang mga stock dahil sa mga balitang kumakalat tungkol sa kanilang mga utang. Sa loob ng ilang araw, ang mansyon na tinitirhan nila ay magiging isang hawla na lamang na wala ng pundasyon. Matapos ang kanilang pagpupulong, nagbihis si Sally ng isang simpleng duster at nagsuot ng malaking sombrero at salamin. Nais niyang bumalik sa isang lugar na naging saksi sa kanyang pinakamahirap na gabi. Sa pamamagitan ng isang lumang taxi, tinahak niya ang daan patungo sa eskinita kung saan siya itinapon ng mga Valmores. Natagpuan niya si Nang Rosa sa dati nitong pwesto, nakaupo sa isang maliit na bangko. Nagtitinda ng ilang piraso ng saging at kending nakalagay sa isang sirang bilao. Ang pawis ay dumadaloy sa kulubot nitong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling maamo. Nang Rosa, mahinang tawag ni Sally. Napatingala ang matanda. Hindi nito agad nakilala si Sally dahil sa kanyang disguise. Sino sila? Gusto niyo po ba ng saging? Masarap po ito, bagong pitas. Dahan-dahang hinubad ni Sally ang kanyang salamin. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata nang makita ang hirap sa buhay ng matanda. Ako po ito, si Sally. Halos mabitawan ni Nang Rosa ang kanyang hawak na bentilador na gawa sa anahaw. Sally, ikaw ba talaga yan, anak? Diyos ko, akala ko kung ano na ang nangyari sa inyo ni Ameline. Mabilis na tumayo ang matanda at niyakap si Sally ng mahigpit.
Salamat sa langit at ligtas kayo. Dinala ni Sally sinang Rosa sa isang tahimik na sulok. Doon, inabot niya ang isang makapal na sobre. Nang Rosa, itago niyo po ito. Regalo ko po ito sa inyo. Gusto kong buksan niyo ang pinakamalaking tindahan dito sa inyo. Ayoko na pong makita kayong nagbibilad sa araw. Nanginginig ang mga kamay ng matanda nang buksan ng sobre. Ang laki ng halaga ay tila isang panaginip para sa kanya. Sally, saan galing ito? Hindi ko ito matatanggap. Napakalaki nito. Tanggapin niyo po nang. Noong gabing itinapon ako sa putikan, kayo lang ang tanging taong nagbukas ng pinto para sa akin. Ang perang ito ay barya lang kumpara sa kabutihang ipinakita niyo. Utang ko po sa inyo ang buhay namin ni Amelin. Isang mahabang yakap ang pinagsaluhan ng dalawa. Isang sandali ng paghihilom na nagbigay ng init sa pusong puno ng pait. Samantala, sa loob ng opisina ng Balmore's Transport, ang hangin ay puno ng tensyon. Paulit-ulit na itinatapon ni Edrion ang kanyang mga folders sa mesa dahil sa galit. Ang tunog ng kanyang paghinga ay mabigat at puno ng takot. Ano ang ibig ninyong sabihing hindi na tayo pwedeng mangutang sa bangko? Sigaw ni Edrion sa kanyang accountant. Kailangan natin ng cash flow. Ngayon na. Sir Edrion, may isang kumpanyang bumili ng lahat ng ating utang. At ang balita ko, sisingilin na nila tayo sa katapusan ng buwan. Sagot ng accountant na nanginginig sa takot. Pumasok si Isabela sa opisina. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Edrion, stop shouting. Nakakasakit sa ulo. I have a solution. Lumapit siya sa lalaki at hinaplos ang balikat nito. May kaibigan ako sa Cebu. Ang sabi niya, may isang malaking proyekto ang Dakoy-Koy Group, isang real estate development. Kung makakasali tayo bilang partner, lahat ng problema natin sa utang ay mababayaran. Pero paano tayo sasali? Wala tayong pondo. Reklamo ni Edrion. Ngumisi si Isabela, isang nangising kasing pait ng lason. Nandyan pa ang mansyon ng mami mo. Ipa-mortgage natin. Sabihin natin sa kanya na panandalian lang ito. Once na pumasok ang kita mula sa The Kuy-Kuy Project, mababawi natin ang lahat. Are you crazy? Mommy will kill me. Yun na lang ang tanging alaala ng dad ko. Edrion, be practical. Alin ang mas gusto mo? Mawala ang mansyon ngayon dahil sa utang? O gamitin ito para mas yumaman tayo? Don't be a loser. Pang-uuyam ni Isabela. Ang kanyang mga salita ay tila mga anay na unti-unting sumisira sa natitirang bait ni Edrion. Nang gabing iyon, sa hapagkainan ng mga Balmores, ang kapaligiran ay balot ng kaplastikan. Naghanda si Isabela ng masasarap na pagkain para kay Doña Veridiana. Tita, alam mo ba? Si Edrion ay napili para sa isang napakalaking project sa Cebu. Ang Dakoy-Koy Project. Simula ni Isabela habang maingat na hinihiwa ang karne. Ang problema lang, kailangan natin ng konting collateral para sa insurance ng partnership. Isang formality lang po. Tumingin si Doña Veridiana sa kanyang anak. Totoo ba ito, Edrion? Ang Dakoy-Koy Group ay ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Kung totoo yan, mapapahiya ang lahat ng mga kumpanyang tumalikod sa atin. Opo, Mami. Isang pirma niyo lang po dito sa mga papeles ng bahay and we are set for life. We will be richer than ever. Daling pagsang-ayon ni Edrion, ang kanyang boses ay puno ng desperation na pilit niyang ikinukubli bilang ambisyon. Inabot ni Isabela ang ballpen kay Doña Veridiana. Ang matanda, sa kanyang pagnanais na muling makuha ang respeto ng lipunan at ang kanyang kasakiman sa yaman, ay hindi na nag-atubili. Sa bawat hagod ng kanyang panulat sa puting papel, tila isang kabaong ang dahan-dahang isinasara para sa pamilya Balmores. Hindi nila alam, ang proyektong Dakoy-Koy na kanilang inaasahan ay isa lamang ilusyong ginawa ni Sally. Ang bawat sentimo na ilalabas nila ay diretso sa bulsa ng babaeng minsan nilang itinapon sa putikan. Nang matapos ang pirmahan, itinaas ni Isabela ang kanyang baso ng alak.
para sa bagong simula ng pamilya Valmores. Ngumiti si Edrion at Doña Viridiana. Uminom sila ng alak na sa paningin nila ay tamis ng tagumpay. Ngunit sa katunayan ay ang unang patak ng lason na sisira sa kanila. Sa malayong bahagi ng lungsod, habang pinagmamasdan ni Selly ang mga dokumentong ipinadala ni Lucero sa kanyang telepono, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang bitag ay sumara na, ngunit hanggang kailan mapapanatili ni Selly ang kanyang lihim na pagkatao bago siya tuluyang malamon ng sarili niyang galit. At sa gitna ng digmaang ito, may puwang pa ba para sa tunay na pag-ibig na iniaalok ni Dr. Isandro? Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Attorney Lucero ay tila isang malalim na balon na puno ng mga lihim. Sa harap ni Celerina, ang mga numero sa screen ng computer ay mabilis na nagbabago. Bawat isa ay kumakatawan sa milyon-milyong pisong ibinibuhos ng mga Valmores sa tinatawag nilang proyektong pangarap. Ngunit sa katunayan, ang bawat sentimo na inililipat ni Isabela mula sa hiniram nilang pera gamit ang titulo ng kanilang mansyon ay dumidiretso sa isang tagong account na pag-aari ni Celerina. Napakabilis nilang kumagat sa pain, Ma'am Celerina, bulong ni Lucero habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kasakiman ni Isabela ang siyang magtutulak sa kanila sa hukay. Inakala niyang naloloko niya ang Dakuy-Kuy Group. Hindi niya alam na siya ang pinaglalaruan natin. Isang malamig na hininga ang pinakawalan ni Selly. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng uling na matagal nang namatay. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang pangalan ni na Adrian at Isabela sa mga dokumento, muli itong nagbabaga. Hayaan mo silang magsaya, Lucero. Ang matamis na panaginip ang nagpapakitid sa isipan ng tao bago ang malakas na paggising. Nang sumapit ang gabi, nagtungo si Selly sa hardin sa likod ng ospital kung saan nagpapalakas si Amelin. Ang simoy ng hangin ay may kasamang amoy ng mga bulaklak ng dapo at basang lupa. Natagpuan niya si Isandro na nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa malayo. Sa tabi nito ay may 2 tasa ng mainit na tsa na naglalabas ng maliliit na usok sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Nandito ka na pala, banayad na sabi ni Isandro nang maramdaman ang presensya ni Selly. Tumayo siya at inalalayan si Selly na maupo. Isang pamilyar na kuryente ng kaba ang gumapang sa braso ni Selly nang madampi ang balat nito sa kamay ng doktor. Kamusta si Amelin? Tanong ni Selly, sinusubukang itago ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Maayos na siya, Selly. Mahimbing na siyang natutulog. Sa loob ng ilang linggo, maaari na siyang makauwi. Sagot ni Isandro. Inabot niya ang isang tasa kay Selly. Ang kanilang mga daliri ay muling nagkadikit ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Sa katahimikang iyon, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa paligid. Tumingin si Isandro ng malalim sa mga mata ni Selly. Selly, alam kong marami kang pinagdadaanan. Alam kong puno ng galit ang puso mo ngayon. Pero sana, sa gitna ng digmaan mong ito, huwag mong kalimutang bigyan ng puwang ang sarili mo na maging masaya. Ang katarungan ay mahalaga, pero ang kapayapaan ng iyong kaluluwa ay mas mahalaga. Hinawakan ni Isandro ang kamay ni Selly at dahan-dahang pinisil ito. Maghihintay ako, Selly. Kahit gaano pa katagal ang abutin ng iyong laban, mananatili ako sa tabi mo. Hindi kita pipilitin, pero asahan mong laging may isang balikat kang masasandalan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Selly. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang pusong unti-unting nakakaramdam ng paghilom. Ang tapat na pag-ibig ni Isandro ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng isang madilim at malamig na gabi. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang kanyang isipan ay muling bumalik sa dumi at putik na kanyang kinasadlakan. Maaari nga ba siyang muling magmahal pagkatapos ng lahat? Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng mga mamahaling gamit, ang hangin
ay puno ng amoy ng alak at usok. Si Isabela ay mabilis na nag-iimpake ng kanyang mga damit sa isang malaking maleta. Ang bawat tiklop niya ay puno ng pagmamadali. Sa kanyang tabi ay ang isang laptop kung saan nakabukas ang isang website ng airline. Isang ticket na papuntang Switzerland, one way, at nasa pangalan lamang niya. Akala mo naman talaga, Edrion, sasamahan kita sa paglubog mo? Bulong ni Isabela sa sarili habang may mapait ng ngisi sa kanyang mga labi. Kinuha ko na ang malaking bahagi ng perang nakuha natin sa mortgage. Hayaan kitang harapin ang galit ng mami mo at ng mga utang niyo. I'm out of here. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Edrion. Gulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata dahil sa pag-inom. Natigilan siya nang makita ang mga maleta sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang bawat buntong hininga niya ay tila isang babala ng isang darating na unos. Anong ibig sabihin nito, Isabela? Tanong ni Edrion. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at umuusbong na galit. Edrion, look, kailangan nating maging praktikal. Sagot ni Isabela, sinusubukang maging kalmado. Ang investment sa The Kuy-Kuy Project, tila may hindi magandang nangyayari. I think we need to leave the country for a while. Let's start over sa Europe. Lumapit si Edrion sa mesa at kinuha ang folder na pinaglalagyan ng flight details ni Isabela. Ang bawat letra ng pangalan ni Isabela ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Binasa niya ang dokumento ng paulit-ulit. Umaasang nagkamali lamang siya nang nakita. Ngunit ang katotohanan ay malinaw pa sa sikat ng buwan. One-way ticket, papuntang Switzerland, bulyaw ni Edrion. Inangat niya ang folder at ipinakita ito sa mukha ni Isabela. Bakit isa lang ang ticket dito? Nasaan ang sa akin? Nasaan ang para kay mami? Hindi sumagot si Isabela. Umiwas siya ng tingin. Tila nandidiri sa kahinaang ipinapakita ng lalaking dati niyang kinapitan para sa pera. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Edrion at ang pagkiskis ng kanyang mga ngipin ang maririnig. Napagtanto ni Edrion ang lahat sa isang iglap. Ang babaeng naging dahilan kung bakit niya itinapon ang kanyang asawa at anak. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang dangal ay siya ring babaeng mag-iiwan sa kanya sa gitna ng apoy. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng kasamaang ginawa niya ay nauwi sa wala. Gagamitin mo lang ako, Isabela. Matapos nating ubusin ang pera ng mami ko, iiwan mo lang ako dito sa gitna ng dumi. Ang boses ni Edrion ay galing sa ilalim ng kanyang lalamunan, puno ng pait at desperasyon. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagtulak sa pinto na muling sumara. Nililikha ang isang pakiramdam na tila sila ay nakakulong sa isang impyernong. Sila mismo ang gumawa. Nanlilisik ang mga mata ni Edrion habang tinititigan si Isabela. At ang babae naman ay dahan-dahang umatras, naghahanap ng malulusutan sa gitna ng banta ng isang pusong nawalan na ng lahat. Sa gitna ng tensyong ito, sino ang unang babagsak? At paano haharapin ni Edrion ang katotohanang siya ay naging isang hamak na biktima lamang ng sarili niyang kasakiman? Sa gitna ng tanghaling tapat, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na saksi sa pagtatapos ng isang huwad na imperyo. Ang mansyon ng mga Valmores, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay nababalot ngayon ng isang nakabibinging katahimikan na punong-puno ng pangamba. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang napunit ng ang malaking gate ng mansyon ay bumukas ng malawak upang papasukin ang isang pangkat ng mga lalaking nakabarong at naka-Amerikana. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento. Bit-bit ang mga dokumentong magsisilbing hatol sa pamilyang mapang-api. Nagsimulang kumilos ang mga lalaki sa loob ng bahay. Ang bawat piraso ng mamahaling muebles, ang mga kristal na chandelier, at ang mga antigong koleksyon na ipinagmamalaki ni Doña Viridiana
ay isa-isang nilalagyan ng pulang sticker na may nakasulat na foreclosed. Ang tunog ng pagpunit ng mga tape at ang pagdikdik ng mga selyo sa papel ay tila mga dagok na dumarating sa pandinig ng matanda. "Anong karapatan ninyong gawin ito sa pamamahay ko?" Sigaw ni Doña Viridiana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa mga braso ng kanyang paboritong upuan. Tila sinusubukang angkinin ang isang bagay na hindi na sa kanya. "Hindi niyo ba kilala kung sino ang mga Valmores? Umalis kayo rito." "Pasensya na po, madam," sagot ng isa sa mga sheriff. Ang boses ay walang bakas ng emosyon. Ang titulong ito ay isinangla ni Ginoong Edrion Valmores at dahil hindi nabayaran ang utang sa itinakdang panahon, ang bangko na po ang may-ari ng ari-ariang ito. Mayroon na lamang po kayong 1 oras upang ilabas ang inyong mga personal na gamit. Tila isang malakas na hampas sa ulo ang naramdaman ni Doña Viridiana. Nanlabo ang kanyang paningin at nanghina ang kanyang mga tuhod, kaya't napaupo siya sa sahig na dati ay kailanman hindi nadampyan ng kanyang tuhod. Ibinaling niya ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Edrion na nakatayo sa isang sulok, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. "Edrion, ano ang ginawa mo?" Ang boses ng matanda ay puno ng pait. "Ang bahay na ito na lang ang natitira sa atin." Ngunit bago pa makasagot si Edrion, mabilis na bumaba si Isabela mula sa itaas, bit-bit ang kanyang mga maleta. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng anumang pagsisisi. Sa halip, mayroon itong malamig na ekspresyon na tila ang lahat ng nangyayari ay isang abala lamang sa kanyang mga plano. "Itigil mo na ang pag-arte, tita," pang-uuyam ni Isabela. "Wala na kayong pera, ubos na ang lahat. At ang anak mo, napakaenggot niya dahil naniwala siya na maisasalba niya ang kumpanya niyo sa pamamagitan ng pagpirma ng mga pekeng dokumento." "You traitor!" bulyaw ni Edrion, dahan-dahang lumalapit kay Isabela. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang paghinga ay mabigat na tila isang hayop na nasugatan. "Ikaw ang nag-udyok sa akin. Ikaw ang kumuha ng pera sa mortgage. Ngayon, iiwan mo kaming ganito?" Tumawa si Isabela, isang tawang kasing pait ng lason. "You think sasama ako sa paglubog niyo? I'm smart, Edrion. I have connections. Unlike you na puro yabang lang pero walang utak." Hinila ni Isabela ang kanyang maleta at naglakad patungo sa pinto. Nilagpasan ang mga sheriff ng walang pakundangan. Naiwan si Edrion sa gitna ng kaguluhan. Pinanood niya kung paano hakutin ng mga tauhan ng bangko ang bawat alaala ng kanilang pamilya. Sa kanyang desperasyon, naalala niya ang isang bagay, ang maliit na ipon ni Celerina. Ang perang tila barya lang sa kanya noon, pero ngayon ay tila huling piraso ng pagkain sa gitna ng tagutom. Sa gitna ng gabi, habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak ng banayad, nagtungo si Edrion sa lumang boarding house kung saan dating tumitira si Sally noong nagsisimula pa lamang sila. Ang kanyang itsura ay malayo sa dating marangyang Edrion. Gulo-gulo ang buhok, lukot ang polo, at may bakas ng putik sa kanyang sapatos. Kumatok siya ng marahan sa pintuan ng may-ari ng boarding house. Pagbukas nito, ang mukha ng may-ari ay napuno ng pagkairita nang makita ang lalaking naging dahilan ng paghihirap ng dati nitong tinitirhan. "Ano ang kailangan mo rito?" "Wala na rito si Sally," sabi ng may-ari. Ang boses ay puno ng pagkamuhi. "Alam ko po. Gusto ko lang sanang itanong kung may naiwan ba siyang gamit o baka may naiwan siyang kahit anong pera rito." Ang boses ni Adrian ay galing sa ilalim ng kanyang lalamunan, puno ng kahihiyan. Tumawa ang may-ari, isang mapait na tawa na tila isang sampal sa mukha ni Adrian. "Pera? Pagkatapos mong ubusin ang buhay niya, pera pa rin ang hinahanap mo? Wala siyang iniwan dito, kundi ang kanyang pait at ang isang sobrang ito na inihatid dito kaninang hapon."
Inabot ng may-ari ang isang eleganteng sobre na mavang sa gilid. Ang kalidad ng papel ay napakataas. Malayo sa anumang bagay na pag-aari ng isang tindera ng kakanin. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian nang buksan niya ang sobre. Sa loob nito ay may isang itim na card na may nakasulat na gintong mga letra. Imbitasyon para sa ika-50 taong anibersaryo ng The Kuy Group of Companies sa pangunahing ballroom ng Grand Hyatt Hotel. Sa ibaba ng imbitasyon, may nakasulat na mensahe sa isang pamilyar na sulat kamay. Ang bawat kurba ng panulat ay tila isang mitya na dahan-dahang sumasabog sa isipan ni Adrian. Ang lahat ng utang ay dapat bayaran ng may interes. Magkita tayo sa muling pagbubukas ng pinto ng katarungan. Nanlabo ang paningin ni Adrian habang tinititigan ang card. Isang malakas na kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang mensaheng iyon ay walang pirma, ngunit alam niya sa kailaliman ng kanyang kaluluwa kung kanino galing ang mga salitang iyon. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa isang takot na ngayon lamang niya naramdaman. Isang takot na ang nakaraan na kanyang nyurakan ay muling bumabangon upang bawiin ang lahat. Bakit nasa boarding house ni Sally ang imbitasyon para sa pinakamalaking kumpanya sa bansa? At sino ang misteryosong tao sa likod ng The Kuy Group na tila may malalim na galit sa kanila? Ang mga tanong na ito ay tila mga aninong nakasunod kay Adrian habang naglalakad siya sa madilim na eskinita. Bit-bit ang huling piraso ng katotohanan na wawasak sa kanya ng tuluyan. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng Grand Hyatt Hotel ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na kristal. Ang bawat kislap nito ay tila mga mata ng mapanghusgang lipunan, nagmamasid sa bawat panauhing dumarating na balot ng sutla at hiyas. Ang halimuyak ng mamahaling pabango at ang amoy ng pinakamainam na alak ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon. Lumilikha ng isang atmosperang puno ng kapangyarihan at yaman. Ngunit para sa pamilya Valmores, ang ningning na ito ay tila isang nakasisilaw na liwanag na lalong nagpapakita ng kanilang unti-unting pagkabulok sa loob. Pumasok si Doña Viridiana sa bulwagan na tila ba pag-aari pa rin niya ang mundo. Nakasuot siya ng isang lumang terno na kahit may kalumaan na ay bakas pa rin ang karangyaan. Ngunit kung tititigang maigi, ang mga perlas sa kanyang leeg ay tila wala ng kinang, tulad ng kanyang pag-asa. Sa likod niya ay si Adrian na hindi mapakali sa kanyang suot na taksido. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis habang mahigpit na hawak ang gintong imbitasyon sa loob ng kanyang bulsa. Ito na ang huling barahan nila. Ang makuha ang tiwala ng bagong chairperson ng The Kuy Group, ang tanging paraan upang hindi sila tuluyang mabaon sa putik ng kahihiyan at utang. Ayusin mo ang tindig mo, Adrian. Bulong ni Viridiana. Ang boses ay matigas, ngunit nanginginig sa kaba. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tayo basta-basta. Isipin mo ang dangal ng mga Valmores. Mami, lahat ng mga tao rito ay alam na ang nangyari sa mansyon natin. Sagot ni Adrian sa boses na puno ng desperasyon. Tingnan niyo kung paano sila bumulong kapag dumadaan tayo. It's embarrassing. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita rin nila si Isabela. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na masyadong mapanukso para sa okasyon. Sinubukan nitong lumapit sa ilang kilalang negosyante, ngunit bawat isa sa kanila ay tila umiiwas, tila ba ang babaeng ito ay may dalang isang sumpa. Ang kanyang mga ngiti ay pilit at ang kanyang mga mata ay panay, ang hanap ng susunod na mabibiktima. Samantala, sa loob ng isang pribadong VIP room sa itaas na palapag, ang kapaligiran ay malayo sa ingay ng bulwagan. Nakatayo si Celerina sa tapat ng isang malaking salamin. Ang kanyang kasuotan ay isang eleganteng navy blue gown na yari sa pinakamainam na tela. Yakap ang kanyang katawan sa paraang nagpapakita ng dignidad at kapangyarihan. Wala na ang bakas ng tinderang laging amoy usok at may mga kamay na puno ng paltos.
Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang diamanteng kwintas na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Pumasok si Dr. Isandro sa silid. Ang kanyang tingin ay napako kay Sally, isang tinging puno ng paghanga at isang lihim na pagmamahal na tila hindi na niya kayang ikubli. Dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ni Sally at maingat na inayos ang ilang hibla ng buhok nito na humaharang sa kanyang mukha. "Ready na ba ang chairperson ng The Kuy-Kuy Group?" tanong ni Isandro sa isang malambing at baritonong boses. Humarap si Sally sa kanya at sa isang saglit, ang lamig sa kanyang mga mata ay natunaw. "Kinakabahan ako, Isandro. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil baka malimutan ko ang sarili ko sa oras na makita ko silang muli." Hinawakan ni Isandro ang mga kamay ni Sally at dahan-dahang pinisil ito. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na nagpapakalma sa bawat hibla ng pagkatao ni Sally. "Hindi ka maliligaw, Sally, dahil nandito ako. Nandito si Ameline. At higit sa lahat, nandito ang katotohanan. Hayaan mong ang katarungan ang magsalita para sa iyo ngayong gabi." Ngayong isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sally. Isang bihirang pagkakataon ng tunay na kaligayahan sa gitna ng kanyang laban. Ang bawat haplos ni Isandro ay tila isang pangako na kahit ano pa ang mangyari, mayroon siyang babalikan. Muling bumalik ang eksena sa ballroom. Ang boses ng Master of Ceremonies ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, hudyat ng simula ng pinakaaabangang bahagi ng gabi. Ang mga ilaw ay unti-unting dumilim at isang malakas na spotlight ang tumutok sa itaas ng grand staircase. "Ladies and gentlemen," anunsyo ng MC, "sa unang pagkakataon, nais naming ipakilala ang bagong mukha ng The Kuy-Kuy Group of Companies, ang nag-iisang tagapagmana ni Don Catalino The Kuy-Kuy, ang ating bagong chairperson." Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong ballroom. Napahawak si Adrian sa braso ng kanyang ina, habang si Doña Viridiana ay pilit na iniayos ang kanyang sarili. Naghahandang lumapit at magpakitang gilas sa sandaling lumabas ang chairperson. Inakala nila na ito ay isang matandang lalaki o di kaya'y isang kilalang negosyante sa Cebu. Mula sa likod ng malalaking kurtina, sa itaas ng hagdan, isang anino ang lumitaw. Ang tunog ng dahan-dahang paghakbang ng takong ng sapatos sa marmol na hagdan ay tila bawat pintig ng puso ng mga taong naghihintay sa ibaba. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa, bawat galaw ay may taglay na awtoridad. Nang tumapat ang spotlight sa mukha ng babaeng bumababa, tila huminto ang paghinga ni na Adrian at Viridiana. Ang mga mata ni Adrian ay halos lumuwas sa gulat, habang ang baso ng alak na hawak ni Isabela ay muntik ng mabitawan. Ang babaeng nakatayo sa harap ng pinakamakapangyarihang mga tao sa bansa ay hindi isang estranghero. Siya ang babaeng itinapon nila sa dumi. Siya ang babaeng pinagkaitan nila ng pambili ng gamot para sa anak nito. Siya ang babaeng inakala nilang mamatay na nakaluhod sa putikan. Tumigil si Celerina sa gitna ng hagdan, nakatitig ng diretso sa kinaroroonan ni na Adrian at Doña Viridiana. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang namsang ngiting na nagsasabing ang gabi ng kanilang paghuhukom ay nagsimula na. Sa gitna ng liwanag at karangyaan, ang lahat ng dumi ng nakaraan ay handa ng ilantad. Ano ang gagawin ni Adrian sa oras na mapagtanto niyang ang tanging taong makapagliligtas sa kanya ay ang babaeng mismong winasak niya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Sally ngayong hawak na niya ang leeg ng mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan? Ang bawat hakbang ni Celerina pababa ng grand staircase ay tila isang mabigat na kampana na umaalingaw-ngaw sa konsensya ng mga taong nakatingin sa kanya. Ang maningning na ilaw ng chandelier ay sumasalamin sa kanyang asul na gown na nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila isang reynang nagbabalik mula sa mahabang pagkakatapon. Sa ibaba, ang mukha ni Doña Viridiana ay unti-unting nawalan ng kulay, naging kasing puti ng pader, habang ang kanyang mga labi ay nanginginig.
sa hindi maipaliwanag na takot at pagkalito. "Celerina!" Ang sigaw ni Doña Viridiana ay bumasag sa katahimikan, isang boses na puno ng puot na pilit nitong ikinukubli bilang pagkabigla. "Anong ginagawa ng hampaslupang ito rito? Security! Bakit niyo hinayaang makapasok ang tinderang ito sa ganitong kaimportanteng okasyon? Alisin niyo siya rito." Nagkaroon ng bulungan sa gitna ng mga panauhin. Ang mga mata ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nagpalipat-lipat kay Sally at sa matandang babaeng nagwawala sa gitna ng ballroom. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, humakbang pasulong si Attorney Lucero Bynes. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad na tila nagpatahimik sa buong silid. "Ipagpaumanhin ninyo, madam, ngunit wala kayong karapatang paalisin ang may-ari ng hotel na ito," panimula ni Lucero. Itinaas niya ang isang dokumentong may selyo ng korte at ng pamilya Dakuy-Kuy. "Nais kong ipakilala sa inyong lahat ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Catalino Dakuy-Kuy, ang ating bagong chairperson ng Dakuy-Kuy Group of Companies, si Ma'am Celerina Dakuy-Kuy." Tila isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa lahat ng mga nakarinig. Si Adrion ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang tumagilid. Ibinubuhos ang mamahaling likido sa kanyang sapatos, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa babaeng dati niyang minaliit, ang babaeng dati niyang itinuring na pabigat, na ngayon ay nakatayo sa tuktok ng kapangyarihang hindi niya kailanman maaabot. Huminto si Sally sa huling baitang ng hagdan. Inabot sa kanya ni Isandro ang mikropono nang may banayad ng ngiti, isang lihim na pagsuporta na nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas na kailangan niya. Hinarap ni Sally ang madla. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal, ngunit kasing lamig ng yelo. "Magandang gabi sa inyong lahat," simula ni Sally. "Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako narito. Marami ang nag-iisip kung paano ang isang tinderang itinapon sa putikan ay nakatayo sa harap ninyo ngayon. Ngunit hindi ako narito para magkwento ng aking tagumpay. Narito ako upang ilantad ang isang katotohanang matagal nang itinatago sa ilalim ng mga mamahaling suot at pekeng mga ngiti." Isang dambuhalang screen sa likuran ni Sally ang bumukas. Lumitaw doon ang mga kopya ng mga bank statement at insurance policies. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng malalaking halaga ng perang inilipat mula sa Balmores Transport patungo sa personal na account ni Isabela. Ang bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ingay ng pagkadismaya. At higit sa lahat, pagpapatuloy ni Sally, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pigil na emosyon. Narito ang ebidensya kung paano nagawa ng isang ama na ipagpalit ang buhay ng kanyang sariling anak para sa pera. Ang video na nakuha ni Isandro mula sa CCTV ospital ay lumitaw sa screen. Malinaw na makikita si Isabela na may iniabot na sobre sa isang nurse at pagkatapos ay ang pagpapalit ng mga bote ng gamot ni Ameline. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na punong-puno ng pagkasuklam. Ang mga dating kaibigan at kasosyo ng mga Valmores ay dahan-dahang umatras, tila ayaw madampian ng anino ng mga taong naging bida sa video. "No! Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang yan!" Sigaw ni Isabela. Ang kanyang muka ay punong-puno ng desperation habang sinusubukang takpan ng screen, ngunit walang nakinig sa kanya. Lumapit si Adrion kay Sally. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Sally, please, mag-usap tayo. Alam mong mahal kita." Naguluhan lang ako. "Sally, para kay Ameline, patawarin mo ako." Dahan-dahang lumuhod si Adrion sa harap ni Sally, sa gitna ng ballroom, sa paningin ng lahat ng mga taong dati niyang pinagyayabangan. Sinubukan niyang hawakan ang laylayan ng gown ni Sally, ngunit mabilis na umurong ang babae. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Sally
nang makita ang lalaking minsan niyang minahal na nagmimukhang isang basahan sa kanyang paanan. Ngunit naalala niya ang lamig ng ulan noong gabing itinapon sila sa labas. Naalala niya ang bawat ubo ni Amelin na tila huling hininga na nito. Ang kamay na pumirma sa kamatayan ng sariling anak ay hindi dapat dumampi sa kahit kaninong tao, Adrian. Ang boses ni Sally ay puno ng pait. Kinuha niya ang kanyang silk handkerchief mula sa kanyang clutch bag. Pinunasan ang dulo ng kanyang gown na bahagyang nadampyan ng daliri ni Adrian at dahan-dahang binitawan ng panyo sa harap ng mukha nito. Ang katarungan ay hindi humihingi ng tawad, Adrian. Ang katarungan ay naniningil. Pagtatapos ni Sally, sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Hindi na mga panauhin ang pumasok, kundi mga pulis na nakauniforme, bit-bit ang mga warrant of arrest. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila ang huling hatol para sa pamilya Valmores. Dire-diretsong lumakad ang mga pulis patungo kay Doña Viridiana at Isabela. Ang pagkakabit ng malamig na bakal sa kanilang mga pulso ay naging isang malakas na mensahe sa lahat. Si Doña Viridiana ay sumigaw, nagwawala. Tinatawag ang lahat ng kanyang koneksyon, ngunit bawat tao sa silid ay umiwas ng tingin. Si Isabela naman ay naging estatwa. Ang kanyang mga mata ay blangko habang hinihila siya palabas ng bulwagan. Naiwan si Adrian na nakaluhod pa rin sa sahig, mag-isa sa gitna ng karangyaang hindi na kanya. Tumingin siya kay Sally, umaasang may makikitang kahit katiting na awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang kasamaan sa mga mata ng babaeng kanyang sinira. Hinarap ni Sally si Isandro na kanina pa nakatayo sa kanyang tabi. Ang init ng presensya ng doktor ang naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos na ito. Sa labas ng hotel, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay kumikislap ng pula at asul. Isang paalala na ang gabi ng paghuhukom ay natapos na, ngunit ang mahabang landas ng paghilom ay nagsisimula pa lamang. Sapat na nga ba ang makitang nakakulong ang mga kaaway upang mahanap ang kapayapaan? At sa harap ng isang luhang humihingi ng tawad, may puwang pa ba ang pusong pilit na pinatigas ng pait at hapis? Ang gabi ng paghuhukom ay tila isang bagyong lumipas, nag-iiwan ng mga guho ng isang pamilyang itinayo sa kasinungalingan. Sa loob ng malawak na bulwagan, ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng isang kakaibang tensyon, habang ang bawat panauhin ay nagmamasid sa huling sandali ng pagbagsak ng mga Valmores. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa makintab na sahig ay tila ang huling hatol na matagal nang hinihintay ng langit. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakalaban ninyo? Ang sigaw ni Doña Viridiana ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng poot at pagmamalaki na kahit sa huling sandali ay hindi niya mabitawan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pang-aalipusta, ay nakapako kay Celerina. Walang utang na loob, bulyaw ng matanda, habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Celerina, pinatira kita sa mansyon ko. Binigyan kita ng pagkain at matitirhan noong wala kang kahit ano. Ganito mo ba babayaran ang kabutihan ko? Isa kang traidor na kumuha ng lahat sa amin. Humarap si Sally sa kanyang biyenan. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Tanging isang malamig at malalim na kapayapaan ang mababanaag sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad na tila bawat segundo ay dumaragdag sa bigat ng kahihiyan ng matanda. Binayaran ko na ang bawat butil ng kanin na kinain ko sa bahay ninyo, Madam. Ang boses ni Sally ay mahinahon, ngunit kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Binayaran ko iyon sa bawat gabing hindi ako nakatulog sa paglilinis, sa bawat luhang pumatak habang tinatawag mo akong hampas lupa, at sa bawat patak ng dugo ng anak ko na sinubukan ninyong kunin kapalit ng pera. Ang utang na loob na sinasabi mo
ay matagal nang nabayaran ng aking pagpapakumbaba. Ngayon, ang utang na nyo naman sa batas ang dapat ninyong harapin. Sa tabi ni Viridiana, si Isabela ay tuluyan ng nanghina. Ang kanyang mapanuksong pulang bestida ay tila naging isang kabaong na bumabalot sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga labi ay nanginginig lamang habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang kanyang dating mga kaibigan ay tila naging mga estranghero na nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Ang lahat ng kanyang tuso at maling plano ay naglaho na parang usok sa hangin. Naiwan si Adrian sa gitna ng ballroom, mag-isa at wasak. Ang kanyang taksido ay lukot na. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at kahihiyan. Wala na ang kanyang kumpanya, wala na ang kanyang mansyon, at wala na rin ang babaeng inakala niyang sasama sa kanya sa pag-unlad. Siya ay naging isang buhay na patunay ng isang lalaking nabulag ng kasakiman at pagnanasa. Silly, please, di muling pagmamakaawa ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Kahit para na lang kay Amialin, huwag mo itong gawin sa amin. Tumingin si Sally kay Adrian ng huling beses. Isang tingin na wala ng galit, wala ng sakit, kundi isang malawak na espasyo ng kawalan. Para kay Amialin, kaya ako narito, Adrian. Dahil ang katarungan para sa kanya ay ang paglayo sa inyong lahat. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng anak ko upang isalba ang sarili mo. Masyado na itong nadungisan ng mga kamay mo. Tinalikuran ni Sally ang eksena. Ang tunog ng kanyang gintong takong sa marmol na sahig ay tila isang huling hudyat ng kanyang paglaya. Lumakad siya palabas ng hotel, hindi na lumingon pa sa mga anino ng kanyang nakaraan. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat buntong hininga niya ay tila naglalabas ng mga tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Sa labas ng Grand Hyatt, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang balat. Isang haplos na tila bumubulong ng isang bagong simula. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay patuloy na kumikislap ng pula at asul sa basang kalsada. Nililikha ang isang kakaibang ritmong sumasabay sa tahimik na gabi. Natagpuan niya si Isandro na nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay sa kanya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Sa sandaling makita siya ng doktor, agad itong lumapit at inalalian siya sa siko. Isang pamilyar na init ang dumaloy sa katawan ni Sally nang maramdaman ang haplos ni Isandro. Isang haplos na hindi nag-uutos, hindi nang aalipusta, kundi nagbibigay ng lakas at kalinga. Tapos na, Sally. Banayad na, sabi ni Isandro. Ang kanyang boses ay tila isang gamot na nagpapahinga sa nagagalit na isipan ni Sally. Maari ka nang huminga ng maluwag. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Sally, ngunit ito ay luha ng pasasalamat. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Salamat, Isandro. Salamat sa pananatili. Naglakad silang dalawa patungo sa sasakyan, handa nang iwanan ang gabi ng paghuhukom. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, sa madilim na bahagi ng parking lot, isang anino ang biglang sumulpot mula sa likod ng isang dambuhalang poste. Ang anyo nito ay gulo-gulo. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at kawalan ng pag-asa. Si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo mula sa kanyang sariling pagkakauntog sa sahig kanina, at sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang piraso ng matulis na bubog mula sa isang basag na paboteng alak. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganito, Celerina. Ang boses ni Adrian ay galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan, puno ng kabaliwan. Kung hindi ka mapapa sa akin, walang sino mang pwedeng kumuha sa'yo. Bago pa man makapag-react si Sally, mabilis na sumugod si Adrian patungo sa kanya. Ang matulis na bubog ay nakatutok sa kanyang dibdib. Isang nakabibinging takot ang bumalot sa paligid. Habang ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa talim ng bubog,
na dahan-dahang lumalapit sa babaeng pilit na bumabangon mula sa putikan. Magagawa nga ba ni Adrian ang kanyang huling paghihiganti? O baka sa huling sandali, may isang kamay na muling magliligtas kay Sally mula sa tuluyang pagkawasak. Ang matulis na dulo ng bubog ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng parking lot, tila isang lason na handang tumama sa puso ni Celerina. Sa isang iglap, ang mundo ay tila bumagal ang pag-ikot. Nakita ni Sally ang puot at kabaliwan sa mga mata ni Adrian, ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa, na ngayon ay naging isang halimaw na nilamon ng sarili niyang kadiliman. Ngunit bago pa man dumapo ang talim sa kanyang balat, isang matatag na braso ang humila sa kanya patalikod. Si Dr. Sandro ay mabilis na humarang sa harap ni Sally, ginamit ang sariling katawan bilang kalasag. Ang pagbangga ng balikat ni Sandro sa dibdib ni Adrian ay nagdulot ng isang malakas na pagbagsak ng katawan sa semento. Ang piraso ng bubog ay tumalsik sa malayo, lumilikha ng isang matunog na pagkiskis sa aspalto bago ito tuluyang huminto sa dilim. Kasabay nito ang pagdating ng mga gwardiya ng hotel na mabilis na dagan sa nanginginig na katawan ni Adrian. Walang boses na lumabas sa lalamunan ni Adrian, tanging ang mga hikbi ng isang taong nawalan na ng katinuan. Habang nakadapa sa sahig, ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapa sa hangin. Tila sinusubukang abutin ng isang buhay na matagal na niyang winasak. Tumingin si Sally sa kanya mula sa likuran ni Sandro. Walang galit sa kanyang puso, walang pagnanais na gantihan ang dahas ng dahas. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na awa para sa isang kaluluwang naging bilanggo ng sarili niyang kasakiman. Hayaan na ninyo siya. Mahinang utos ni Sally sa mga gwardiya. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Dalhin ninyo siya sa mga awtoridad. Hindi na siya bahagi ng buhay ko. Lumipas ang ilang buwan na tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa mga sugat ng nakaraan. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, ang sikat ng umaga ay pumasok sa bintana, nagdadala ng bagong pag-asa. Si Ameline ay nakaupo sa kanyang kama. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nagkukulay ng isang libro. Ang bawat pagtawa ng bata ay tila isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng lason at pait na ibinato sa kanila. Sa telebisyon na nakasabit sa dingding, lumabas ang isang balitang mabilis na kumalat sa buong bansa. Ipinakita ang mga larawan nina Doña Viridiana at Isabela sa loob ng isang masikip na selda. Ang dating makapangyarihang matanda ay nakaupo sa isang sulok, gulo-gulo ang puting buhok, habang si Isabela ay pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera. Ang balita ay tungkol sa kanilang walang katapusang pag-aaway sa loob ng kulungan. Sinisisi ang isa't isa sa kanilang kinahinatnan. Samantala, sa isang malayong kalsada sa Davao, isang lalaking marusing at may bitbit na sako ng mga plastik na bote ang nakita ng mga dumadaan. Si Adrian ay naglalakad sa mismong bangketa kung saan dati ay buong pagmamalaking nagtitinda ng kakanin si Sally. Siya ay naging isang anino ng nakaraan, isang buhay na paalala na ang bawat masamang gawa ay laging may katapat na paniningil ng tadhana. Isang araw, tumayo si Sally sa harap ng isang bagong gusali na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Ang arkitektura nito ay simple, ngunit puno ng liwanag. Dahan-dahang hinila ni Sally ang isang pulang laso, at ang tabing na bumabalot sa harapan ay bumagsak ng marahan upang ipakita ang pangalan ng gusali sa gintong mga letra, Ameline Hope Foundation. Ito ang kanyang handog para sa lahat ng mga inang walang boses, para sa lahat ng mga batang biktima ng kawalang katarungan. Sa tabi niya ay nakatayo si Isandro. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na poste na hindi kailanman bumitaw sa kanya sa gitna ng unos. Pagkatapos ng seremonya,
Naglakad ang dalawa patungo sa isang malapit na parke habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naupo sila sa isang bangko sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Inabot ni Isandro ang kamay ni Sally at sa pagkakataong ito, hindi na binawi ni Sally ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng doktor ay tila isang pangako ng isang bukas na wala ng takot. Pagod ka ba, Sally? Tanong ni Isandro sa isang malambing na boses na tila isang bulong ng hangin. Umiling si Sally at sumandal sa balikat ni Isandro. Ang amoy ng malinis na labada at ang banayad na pabango ng doktor ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng pag-uwi. Hindi, Isandro. Sa katunayan, pakiramdam ko ay ngayon palang ako totoong nagigising. Ang bawat pait na naranasan ko ay nagdala sa akin dito, sa puntong ito, kung saan alam ko na ang tunay kong halaga. Tumingin si Isandro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdamin na hindi na kailangan pang banggitin. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan ang noo ni Sally. Isang halik na puno ng paggalang, isang halik na selyo ng isang bagong kabanata. Magkasama nating bubuuin ang bawat pangarap niyo ni Amielin. Pangako ni Isandro. Ang dahan-dahang pag-ugoy ng mga dahon sa paligid at ang malungkot ngunit payapang awit ng mga ibon sa dapit hapon ay nagsilbing saksi sa kanilang pagsisimula. Ang bagyo ay lumipas na at ang natira ay ang malinis na langit na handang yakapin ang bawat liwanag na darating. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na paghampas ng alon sa pampang. Dahan-dahang binubura ang mga bakas ng madilim na kahapon. Sa isang payapang lupain, sa labas ng maingay na lungsod, kung saan ang mga puno ng manga ay yumuyuko sa bigat ng kanilang bunga at ang hangin ay laging amoy damo, isang puting bahay ang nakatayo sa gitna ng isang malawak na hardin. Dito, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot o panlalait, kundi sa isang matamis na awit ng mga ibon at sa liwanag ng isang bagong pag-asa. Sa loob ng malinis at maliwanag na kusina, nakatayo si Celerina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat at paltos mula sa hirap, ay malambot na ngayong humahawak sa isang sandok. Ngunit hindi na siya nagluluto para sa barya o para sa pambili ng gamot sa gitna ng desperasyon. Ginagawa niya ang paboritong sapin-sapin ni Amielin para sa kanilang merienda. Isang gawaing puno na ngayon ng pagmamahal at kapayapaan. Ang bawat paghalo niya sa malapot na gata ay may kasamang ngiti, isang ritmong sumasabay sa tahimik na daloy ng kanyang bagong buhay. Mama, look at my drawing. Ang boses ni Amielin ay umalingaw-ngaw mula sa sala. Mabilis itong tumakbo patungo kay Sally. Ang kanyang mga pisngi ay kasing pula ng rosas at ang kanyang tindig ay puno ng sigla. Wala na ang anino ng batang naghihingalo sa ulan. Inangat ni Sally ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Isang haplos na selyo ng kanilang tagumpay laban sa lahat ng unos. Ang bawat paghinga ni Amielin ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Sally sa buong buhay niya. Nabalitaan ni Sally, kamakailan ang huling hantungan ng mga taong sumira sa kanya. Si Doña Viridiana ay pumanaw na sa loob ng bilangguan dahil sa panghihina ng katawan, dala ng sama ng loob at kawalan ng sinumang dumadalaw sa kanya. Si Isabela naman ay nahaharap pa rin sa mahabang taon ng pagkakakulong. Unti-unting nalalanta ang ganda sa likod ng mga rehas na siya mismo ang nagtayo. At si Adrian, siya ay nanatiling isang ligaw na kaluluwa sa mga kalsada. Isang taong may pangalan, ngunit walang pagkakakilanlan. Nabubuhay sa anino ng kanyang mga maling desisyon. Napatingin si Sally sa malayo. Sa dako kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya sila? Ang sagot ay hindi isang simpleng oo o hindi.
Hindi niya kailanman mapapatawad ang krimeng ginawa nila sa kanyang anak. Ngunit napatawad na niya ang kanyang sarili. Napatawad na niya ang dating Celerina na hinayaang tapakan ng iba, ang Celerina na naniwalang kailangan niyang magdusa para lamang mahalin. Pinakawalan na niya ang huling piraso ng hapis mula sa kanyang puso upang bigyan ng puwang ang tunay na kapayapaan. Isang matatag na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi na kailangang lumingon ni Sally upang malaman kung sino ito. Ang init ng palad ni Isandro ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng tahimik na dagat. Inilapit ni Isandro ang kanyang mukha at dahan-dahang hinalikan ang balikat ni Sally, isang kilos na puno ng paggalang at walang katapusang pasasalamat. Ang lalim ng iniisip mo, tahanan ko, banayad na sabi ni Isandro. Ang boses ay tila isang musika sa pandinig ni Sally. Hindi na siya tinatawag ni Isandro sa kanyang pangalan. Para sa kanya, si Sally ang kanyang tahanan, ang kanyang pahinga, ang kanyang mundo. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Isandro. Sagot ni Sally habang sumasandal sa matikas na dibdib ng doktor. Iniisip ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang naghihirap ang iba, kundi ang makitang masaya at buo ang ating mga sarili. Ngumiti si Isandro at dahan-dahang iniharap si Sally sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng babae. Ang kanyang mga daliri ay naglalakbay ng marahan sa balat nito na tila isang panalangin. Narito na tayo, Sally, sa dulo ng ulan at sa simula ng ating walang hanggang liwanag. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nag-uusap sa isang wikang tanging puso lamang ang nakakaalam. Sa gitna ng payapang kusina, habang ang amoy ng kakanin ay humahalo sa simoy ng hangin sa labas, naramdaman ni Sally ang isang uri ng kaligayahan na akala niya ay sa panaginip lang makikita. Ang pag-ibig ni Isandro ay hindi isang bagyong nanalasa, kundi isang sikat ng araw na dahan-dahang nagpapamukadkad sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kwento ni Celerina da Cuycuy ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig, na ang bawat patak ng luha ay may katumbas na lakas at ang bawat dumi ng putik ay maaaring maging pataba para sa isang bagong buhay. Ang katarungan ay maaaring dumarating ng huli, ngunit ito ay laging dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bilyon-bilyong ari-arian, kundi sa isang pusong malayang magmahal at mahalin ng walang takot. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang puting bahay sa gitna ng hardin ay nanatiling nagniningning. Sa loob nito, ang isang ina, isang anak, at isang tapat na mangingibig ay sama-samang bumubuo ng mga alaalang kailanman ay hindi na mabubura ng anumang unos. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay isang awit ng tagumpay, isang awit ng paghilom, pagpapakumbaba, at isang pag-ibig na nagmula sa pinakamalalim na dusa patungo sa pinakamataas na ligaya.